that magagawa natin sa tulong ng eskwelahan, tsaka tulong din ng mga manunulat ng mga nobela, tsaka yung mga movies, tsaka mga para maging na yon, parang sistema na yon na hindi dapat nagkakaroon ng mga ganun bata. Yung mga unplanned pregnancy. Ngayon, kailangan din sa mga konting religion na nag-aano ng mga unwanted pregnancy. Kasi responsibility sila halimbawa, kung ginagawa nilang guilty yung mga kabataan na gumamit ng condom, then magkaroon sila ng open door policy na kung mabuntis dahil ayaw gumamit condom, tanggapin nyo itong bata kasi ayaw sana na mabuntis. Dahil sa mga regulasyon ninyo, nabuntis tuloy. So, meron din silang responsibilidad na magkaroon bata dito. Open door policy. Kami na bahala. Either walang question, adapt na. Dalhin nyo lang ang alagaan mismo namin. Parang ganun. Kasi one of the findings sa statistics, pagka ang kahirapan dumadami, nagiging vulnerable naman ang tao sa religion at saka sugal. Kasi kung gipit na, mas madaling kumbinsihin sa mga religion na ito, mas maganda ang buhay mo sa kabilang buhay, ibitawan mo na itong buhay mo na to. Kung minsan, sasabihin pa nila, bago ka mamatay, idamay mo religion yung terrorism. Ganun nga yung nangyayari sa terrorism. Pinakamasamang form ng religious predator. Pero ang terrorism, it is a religion. Ang sugar pagka gipit ang tao, mas vulnerable din sila sa mga sugal. Kaya dapat natin sa mga tao para kung malaman nila, minsan sila na mismo ang gagamot sa sarili nilang problema na kaya pala ako nagiging sugarol dahil sa gipit ako, lalo lang akong magigipit pag nagsusugal ako. Yung mga tinatayagan ng mga restriction na yun, kagaya na napakadaling puntahan ng mga kabataan, tsaka ng mga ibang hindi dapat na magsugal. Masyadong lax ang mga natin, mga batas natin sa pagpayag ng mga permit tsaka mga ng mga sugalan. And then, of course, pinaka-importante para mag-generate tayo ng maraming trabaho, tsaka magamit natin ang mga resources natin, natural, tsaka mga talent, ng mga tao, high-paying jobs sa medical, at the same time, maiwasan natin yung mga problema ng mga OFW na inaapi sila sa mga dayuhan na bansa. So, yun ang pinaka-importanting order na kailangan natin itong election para ma-adapt ng mga kung sino man yung uupo sa pwesto mataas. So, binanggit mo kanina itong constitution na sinabi mo nga, flawed yan, kaya itong yung mga opisyal talagang natutukso na TPF, di ba? Pero nagbigay ka rin ng sample si Duterte, ng mayor ng Davao. Kahit so, hindi mo palitan ng constitution, na ayaw mo palitan ng constitution, titinan na sa tao. Yun nga, pero ilan naman yung ganon. Ang natatalo madalas kung hindi ganon ang nakaupo, ang mamamayan.
kumbaga sa mga Yeah, kasi kung ang madalas nga ngayon nawawala ang buwis ng mga tao sa hindi i-invest na gamitin sana yung buwis nila para sa kanilang ikabubuti, eh nawawala naman sa ano, kung hindi ganun lahat ang politician, di mas maraming mawawala na ano. Ang talagang measure na maganda ang kung dumadami ang nagugutom, dumadami ang nahihirap tao. So, yun makikita mo na talaga may problema. So, parang mga sinasabi, engineer, no, na yung katulad ni na Duterte ay talaga ang very rare lang yan. So, ibig sabihin, exceptional. So, ibig sabihin, Hindi natin pwedeng asahan yun. hindi talaga totoo yung mga leader ay inboard, ano? Kundi sila ay pinaprocess para maging mas magaling na leader. Ngayon, napaprocess sila, na-improve sila, kung tutuloy sila sa mga batas. Na dahil sa mga batas na ito, hindi nila magagawa yung anumang kalokohang nasa isip nila. Yung check and balance. Kasi kung umayos ang constitution nakatalaga maiwasan mo na yung tukso na gumawa ng katiwalian. No? Kasi alam mo na meron nag-check sa'yo. At saka balance, hindi mo kayang anuhin yun, pigilin yun. Doon na iigi ang kabuhayan ng mamamayan. So, sa ibang salita, nais ko ulit iparaphrase yung sinabi ko dyan. Ibig sabihin ngayon na kapag ka nabago ang konstitusyon, hindi na lang basta tayo aasa na darating sana ang katulad ni Duterte. Kundi ang bawat ay magiging Duterte automatic. Yeah, hindi. So, hindi na kaya asa, kundi nandyan ang balance. Hindi niya kayang sugpuin yun. So, yun kagandahan kung hindi flawed ang Constitution. Hindi na tayo mangangarap, di-dream na sana maging Duterte lahat ng politiko. Hindi, di ba? Anyway, will take Duterte, parang gano'n. Mapipilitan siya dahil meron nakatutok sa kanya na naka-check. Well, kung hindi niya kaya, mag-resign siya. Hindi ba sa Amerika, kahit na yung humit-hit lang ng drugs yung ilang beses na yung ng FBI niyo, humit-hit lang ng Sibak pa. Sibak siya sa pwesto. Dito, nagtutulak pa minsan Sila mismo ang drug lords. Masakla pa na.